Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makatulog si Kevin Solomon. Ang mga pangyayari sa nagdaang mga buwan ay nagdala ng hamon sa personal na buhay niya na hinarap niya ng walang pag-aalinlangan. Matagal na niyang inalis sa buhay niya ang mga walang katuturang bagay. Sa halip ay nakatuon siya sa kung ano ang may kabuluhan. Pinagsikapan niyang mabuti ang lahat upang makamtan ang estado niya sa buhay ngayon. Isinantabi na niya ang pribado niyang buhay. Kilala siyang babaero, ngunit sa mga babaeng naugnay sa kanya, ay isa lang ang kanyang tunay na inibig. And he treated her so carelessly that she had fallen in love with someone else. 33 taong gulang na siya, ngunit ni minsan ay hindi pa sumagi sa isip niya ang pagpapakasal. Loner ba siya? O takot lang talaga sa commitment? Napabuntong hininga siya. Napagod siya sa kakaisip. Hindi siya sanay sa ganoon. All his life, he had been a doer rather than a thinker. A great sportsman, a dynamic and cold-blooded businessman. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at hindi na sinubukan pang matulog. Nagbihis siya at naglakad-lakad sa kanyang high-rise condominium sa Singapore. Hindi pansin ang marangyang kapaligiran ng isang bilyonaryo na ngayon ay tila walang kahulugan sa kanya. Inamin niya noon sa kanyang pinsan at pinagkakatiwala ang kaibigang si Steve na sa ganoong edad ay gusto niyang may asawa at anak na siya. Pero hindi sa sino mang babae na hangad lang ay ang kayamanan niya. For such a woman would only raise her child with the same shallow, self-seeking values. Pero hindi pa huli para bumuo ka ng isang pamilya. Minsan ay sabi ni Steve sa kanya, "Gawin mo ang gusto mo, Kevin. Hindi iyong alam mong kinakailangan." Bumalik siya sa kanyang kwarto nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone niya. Sino sa mga tauhan niya ang tatawag ng hating gabi? Ang security chief niyang si Ricky ang nasa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag. Nanggalaiti siya sa ibinalita nito. Nilooban daw ang mansyon niya sa Baguio, ang Hemming Hall. Ninakaw ang isang painting na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ayon pa rito, inside job daw ang nangyari. Hindi siya madaling magalit, pero patas siya. Magandang pasweldo at maayos na pagtrato ang iginagawad niya sa kanyang mga empleyado. Kapalit niyon ay inaasahan niya ang katapatan ng mga ito. Sisiguruhin niyang pagkatapos matukoy kung sino ang salarin ay magbabayad iyon sa batas. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang humupa ang kanyang pagkayamot. A grim smile began to tug at his handsome mouth. Naisip niyang kailangan niyang pumunta sa kanyang pre-American colonial mansion sa Baguio para siya mismo ang umasikaso sa mga kaganapan doon. Doon ay tiyak na makikita uli niya ang Maria Clara ng kanyang kwadra, ang babaeng nangangalaga sa kanyang mga kabayo, ang babaeng kaiba sa lahat ng mga nakilala niya. Isang dinner date lang ang babaeng iyon ay history na agad siya. Rejected offhand by a woman for the first time in his life, and he still had no idea why. Para sa kanya, ang babaeng iyon ay laging mananatiling misteryo at pagsubok. Naniniwala si Jane na dapat ay inaalagaan ang mga hayop. Hindi niya maatim ang pagdurusa ng mga hayop kaya siya nag-aral upang maging isang veterinary surgeon. At ng araw na iyon, ay ginagamot niya ang isang aso, habang patuloy na nakikipag-usap kay Casey,
ang katuwang niya tuwing weekends. Kumusta siya? Nag-aalalang tanong ng estudyanteng volunteer habang pinanonood nito ang ginagawa niya. Nilingon niya ang dalagita. Matandang aso na kasi, pero alam kong okay pa siya. Magiging maayos din siya pagkatapos kong magamot ang mga sugat niya at pakainin siya. Iba-iba ang mga asong nailigtas niya. Mayroong mga matanda, may kapansanan, at may problema sa ugali. Kadalasang binabalewala na ng mga tao ang mga ganoong aso. Noong nagsisimula pa lang siya ay nagtrabaho siya sa isang klinik sa Baguio at nakitira din doon. Pero nang gawing formal na opisina ang klinik, ay kinailangan niyang lumipat. Mabuti na lang at nakahanap siya ng mauupahan sa labas ng bayan. Isang bahay na may kanugnog na barong-barong. Kahit na maliit ang bahay ay mayroon iyong katabing bukid. Pinayagan siya ng kanyang landlord na magbukas ng isang animal sanctuary. Sapat ang kinikita niya sa propesyon niya, ngunit lagi pa rin siyang gipit sa pera. Gumagastos kasi siya para sa pagkain at medisina ng mga hayop. Pero masaya siya. Mahiyain siya, lalo na kung lalaki ang kaharap niya. Naging ganoon siya dahil sa isang hindi kanais-nais na karanasan na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao noong nasa universidad siya. Sinusubukan naman niyang makisalamuha sa ibang tao. Pero mas kampante talaga siya kung may 4 na paa ang nakakasalamuha niya. Maya-maya ay may humintong sasakyan sa labas ng kubo. "Miss Jane, ang tatay po ninyo." Pahayag ni Casey pagkatapos tingnan kung sino ang dumating. Bihirang bumisita tuwing linggo ang ama niyang si Ross Marquez at umaga pa, kaya nagulat siya. Pero regular na bumibisita ito at tumutulong sa kanya. A silent man in his 50s. Ito ang nagpursige sa kanya na tapusin ang kanyang pag-aaral kahit ang sabi ng iba ay mataas ang ganoong pangarap. Sa ganoong suporta niya na patunayan ang tunay na pagmamahal at katapatan ng isang ama, kahit pa hindi siya tunay na anak nito. Isang sekreto iyon na iilan lang ang nakakaalam sa labas ng pamilya. "Andiyan na ako, sandali pa." Bungad niya nang marinig niyang nakapasok na ang kanyang ama sa kubo. "Napadalaw po kayo?" "Kailangan kitang makausap, anak. Alam kong magsisimba ka mamaya at may duty ka pa sa gabi." Sabi nito na may kakaibang bigat sa tono ng boses. Natigilan siya at napakunot noon nang makitang tila binagsakan ito ng mundo. "Ano nangyari pa?" tanong agad niya. Huling nakita niya ang ganoong ekspresyon nito noong malaman nitong may cancer ang kanyang ina. "Tapusin mo na muna ang ginagawa mo." Pinilit niyang supilin ang namumuong takot sa kanyang dibdib. Bumalik ba ang cancer ng kanyang ina? "Hintayin niyo po ako sa loob ng bahay. Sandali na lang po ito," sabi niya at nagbadali sa ginagawa. Pagkatapos pakainin ang aso, naghugas siya ng mga kamay at dumiretso sa kusina kung saan nakaupo at naghihintay ang kanyang ama. "Anong problema pa?" agad na tanong niya rito. Nag-angat ito ng mukha. Ang mga mata nito ay parang sa batang may nagawang kasalanan. "May nagawa akong katangahan. Sobrang katangahan. Pasensya ka na, anak, kung sa'yo ko ibinubuhos ang problemang ito. Hindi ko pa kasi kayang sabihin ito sa mama mo. Nag-aalala ako. Baka makaapekto sa kanya." Naisip niya na baka exaggerated lang ito dahil hindi niya lubos maisip na kaya nitong gumawa ng mali. Malumanay na tao ito, walang masamang bisyo at nirerespeto sa kanilang lugar. Umiling-iling ito. Nagsimula ang lahat nang manghiram ako ng malaking halaga sa maling mga tao. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. "Pera ang problema? Nangutang kayo?" Huminga ito ng malalim.
Panimula pa lang iyon. Naaalala mo ba yung bakasyon namin ng mama mo pagkatapos niyang magpagamot? Tumango siya. Naaalala niya ang cruise ng mga ito. Holiday of a lifetime ng mga ito kumbaga. Pero alam niyang kulang ang kinikita ng mga ito para sa ganoong kagarbong bakasyon. Nagulat ako dati na natustusan ninyo iyon. Pero sabi ninyo, galing iyon sa ipon ninyo. Umiling uli ito. Halatang nahihiya sa ipinaaalala niya. Nagsinungaling ako. Wala akong ipon. Kanino po kayo umutang? Sa kapatid ng mama mo, kay Sunny. Pag-amin nito, puno ng panlulumo at panghihina ng loob ang anyo. Pero loan shark si Tito Sunny. Alam niyo naman yun. Ang pamilya ni Mama ay walang mabuting ginagawa. Kayo mismo ang nagsasabing huwag makisalamuha sa kanila. Paalala niya rito. Paano niyo nagawang umutang sa kanya? Tinanggihan ako ng bangko. Kaya wala na akong ibang mapagpilian kundi si Sunny. Sinabi naman niya na hihintayin niya ang bayad. Naaawa rin kasi siya sa nangyari sa mama mo. Maunawain at makatwiran siya. Paliwanag nito. Pero ngayon, ang dalawang anak niya na ang namamahala sa negosyo. Iba sa tatay nila sina Jason at Mark. At kakaiba rin ang pagtrato nila sa mga may utang sa kanila. Napabuntong hininga siya. Nag-iisip siya kung paano niya ito matutulungan kung ganoong wala rin siyang ipon. Sinisi niya ang sarili. Malaki ang kinikita niya, ngunit hindi man lang siya makatulong. Naisip niya na baka pwedeng siyang umutang sa bangko. Lumaki nang lumaki ang utang ko dahil sa interes. At ilang buwan na akong araw-araw na binabalaan ng dalawa. Pagpapatuloy nito. Pinupuntahan ako habang nasa trabaho, tinatawagan gabi-gabi. Hirap na hirap akong itago ito sa mama mo. Gusto ko nang mawala sa balikat ko ang magkapatid na iyon. Kaya nang alokin nila ako ng isang kasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Naguguluhang tanong niya rito. Isa akong hangal. Ang sabi nila, babaliwalain nila ang utang ko kung tutulungan ko sila. Binalot ng panibagong takot at pagsisisi ang mukha nito. Anong tulong ang hiniling nila? Gusto nilang makapasok sa Hemming Hall at manguha ng litrato, photoshoot daw, para ibenta sa isang magazine, iyong tulad ng mga binabasa ng mama mo. Pinagmamayabang pa nga ni Jason na magaling siyang photographer. Tapos, sabi ni Mark, may kalakihan daw ang halaga ng mga litrato. Wala akong nakitang masama roon. Walang masama? Mariing ulit niya. Nagpapasok po kayo ng mga estranghero sa bahay ng pinagtatrabahuhan ninyo. Hindi ko ikakaila na hindi iyon magugustuhan ni Mr. Solomon. Alam kong pinahahalagahan niya ang pribadong buhay niya. Malungkot na sabi nito. Pero naisip ko, at dito ako maling-mali, na walang makakaalam na pinapasok ko sina Jason at Mark sa mansyon. Pinagtagni-tagni niya ang mga detalye sa isip niya at napalubog siya sa kinauupuan. No! Ang nangyaring nakawan sa mansyon? Kasabwat kayo sa pagnanakaw ng painting? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Noong gabing iyon ko ibinigay sa dalawa ang security access code at keycard ng bahay. Tila nanlulumong sabi nito. Buo ang tiwala ko na kukuha lang sila ng mga litrato, Jane. Hindi ko inakalang magagawa nilang magnakaw. Lahat pala ay planado at ako ang tanga na nagpauto sa kanila. Kailangan ninyong pumunta sa pulis. Pahiyaw na sabi niya. Sabihin niyo o nalalaman niyo pa. Di na kailangan. Alam kong pupuntahan ako ng mga pulis. Malungkot na sabi nito. Napag-alaman ko kagabi na kayang malaman ang security system ni Mr. Solomon kung sino ang nagbukas at nagpatay ng alarm ng mansyon. Hindi maglalaon, malalaman ni boss na ako iyon.
Pinigilan niya ang sariling manginig sa takot. Walang dudang nilinlang nga ng mga pinsan niya ang kanyang ama. Sinadya ng mga ito na takutin ang papa niya tungkol sa utang, hanggang sa maialok ang proposisyon na makapasok sa mansyon. At naniwala naman ang papa niya. Alam niya na may pagka-ignorante sa mundo ang kanyang ama. Hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral at handyman lamang sa Hemming Hall. Kagagawan ba ni na Jason at Mark ang pagnanakaw? Wala akong alam sa mga nangyari ng gabing iyon. Ibinigay ko lang sa kanila ang security access codes at keycard. At ibinalik din sa akin agad kinaumagahan. Tila nagsusumbong na sabi nito. Pagkatapos ng 1 linggo, ay binalaan ako ng 2 na itikom ang bibig ko. Tinanong ko sila tungkol sa nanaganap na nakawan. Pero sabi nila, wala silang kinalaman doon. Sumagi sa isip niya si Kevin Solomon. Hindi ito ang tipo na magpapalampas ng ganoong kasalanan. Kahit pa 40 taon nang nagtatrabaho sa Hemming Hall ang kanyang ama at malinis ang reputasyon nito, ang basihan pa rin ay ang nagawang kasalanan. At iyon lamang ang titingnan ng batas. Bago nagpaalam ang kanyang ama, ay pinakiusapan siya nito na huwag munang banggitin sa mama niya ang kanilang pinag-usapan. Kailangan niyo pong sabihin agad ito kay mama. Mariing pagtutol niya. Mas lalala ang sitwasyon kung biglang lilitaw ang mga pulis at wala siyang kaalam-alam. Binigo ko siya. Malungkot na sabi nito. Namuo ang mga luha sa mga mata. Hindi nararapat sa kanya ang ganito. Kailangan ba niyang kausapin si Kevin Solomon tungkol doon? Sa kasawiang palad, naisip niya ang pangit na pagtatagpo nila noon. Inimbitahan siya noon ni Kevin na lumabas. Hindi siya makatanggi dahil trabahador nito ang kanyang ama. Importanteng kliyente rin ito ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nag-iinit pa rin ang kanyang mukha tuwing naiisip niya ang disastrous na gabing iyon, kung saan lahat ng hindi dapat mangyari ay nangyari. Hindi na uli siya nito niyayang lumabas. Ngayon ay pilit na iniiwasan niyang bumisita sa Hemming Hall tuwing naroon si Kevin. Lagi siyang nagiging self-conscious at tila nawawala ng loob at tiwala sa sarili kapag nakikita ito. Hindi dahil marahas o walang galang si Kevin sa kanya. Sa katunayan, ay wala siyang ibang kilalang tao na may mas kaaya-ayang ugali maliban dito. Pero laging mayroong kakaiba sa katauhan nito na nakadarama siya ng pagkaasiwa. Na tila katawa-tawa siya sa mga mata nito. Hindi niya kailanman maintindihan kung bakit siya niyaya nito noon sa isang date. Hindi naman niya ka-level ang mga socialite at starlet, malalandi at nababalot na mga palamuti ng mga babaeng nag-aaliw rito. Bantog ang reputasyon nito bilang babaero. Alam na alam niya iyon. Lalo na at kapitbahay ng kanyang mga magulang ang dating katulong nito na si Dahlia. Ikinukwento ni Dahlia ang mga wild party at ang haliparot na mga babaeng nanggagaling pa sa ibang bansa. Si Kevin din ang laging usap-usapan sa bayan pagkatapos nitong bilhin ng Hemming Hall. At kung minsan ay may artikulo pa tungkol dito na nasusulat sa mga tabloid. Ilang beses na rin na siya mismo ang nakakakita na may 2 o higit pang mga babae ang lumalapit dito. At hindi na siya magtataka kung totoo nga ang mga haka-haka na nag-aaliw ito ng higit sa isang babae sa kama. Sa lahat ng iyon, kahit pa wala ang mga iskandalo, maliwanag sa kanya na magkalayo ang landas nilang 2, sa hitsura at estado pa lang. Naniniwala siya na walang magandang kahihinatnan ang isang relasyon na malaki ang kaibahan ng bawat isa. Sa palagay niya, dapat ay nirerespeto ang linyang naghihiwalay sa mga taong magkaiba ng pamumuhay.
Ang kanyang ina mismo ay nagbayad ng malaki ng mga has ito na tumalon sa linya noong dalaga pa ito. Ang paniniwala niyang iyon ay lalo pang tinuldukan ng isang disastrous dinner date. Dinala siya ni Kevin sa isang maliit ngunit exclusive restaurant. Napansin agad niya na parang basahan ang suot niya kumpara sa suot ng mga babaeng nandoon. Pagkatapos, kinailangan pang isali ni Kevin sa wika niya ang menu dahil banyaga ang mga nakasulat doon. Habang kumakain, lalo siyang napuno ng hiya sa pilit na pagbuno niya kung alin sa mga kubyertos ang nararapat na gamitin sa bawat pagkain. Sa lahat-lahat ng iyon, ang naging pinaka-highlight ng gabi ay ang pag-anyaya ni Kevin sa kanya na palipasin ang gabi na kasama ito. Pagkatapos siyang halikan nito. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong iyon. Pakiramdam niya ay nalapastangan ang kanyang pagkatao. Inaakala ba nitong cheap siya at madaling makuha ng isang lalaking halos hindi niya kilala? Alright, so the kiss had been spectacular. Pero ang nakakahilong sexualidad na ipinamalas nito ang nagpabalik sa kanya sa katinoan. She had far too much self-respect and common sense to plunge into an affair with an impossibly wealthy womanizer. Alam niyang magdudulot lang iyon sa kanya ng paghihinagpis, tulad ng nakita niya sa sarili niyang pamilya. Kahit noon pa man, ay isinuko na niya ang pakikipag-date para sa mas tahimik na buhay. Isa lang ang kanyang pinagsisisihan sa ganoong pamumuhay. Minsan na siyang nangarap na maging ina at magkaroon ng sariling anak. Ngayon, ilang buwan na lang ay magtatatlumput-isang taon na siya at natatakot siyang baka hindi na matupad ang pangarap na iyon. Mga alagang hayop ang naging kapalit ng isang sanggol. Naisip na rin niyang maging single parent na lang. Pero kahit sa sarili niya ay wala siyang panahon. At naniniwala siyang kailangan pa ring may father figure ang isang bata. Nang sumunod na gabi, hindi makatulog si Jane sa pag-aalala sa kanyang ama. Hindi tumawag ang kanyang ina. Sobrang malapit siya sa kanyang ina kaya tila kinurot ang kanyang puso nang maisip niya ang magiging reaksyon nito kapag narinig ang balita. Hindi siya sigurado kung may maitutulong kung sakaling personal niyang kausapin si Kevin Solomon. Pero kailangan niyang subukan iyon para sa kanyang ama. Alam niyang dumating na si Kevin sa Baguio. Martes siya nakaschedule mag-check up sa mga kabayo ng Hemming Hall. Kasama niya ang kanyang mga aso sa pagpunta roon. Isang aso na 3 ang paa at isa ang mata dahil sa aksidente, isang nakakatulog na lang bigla kung saan-saan, at isang nababalisa kapag hindi siya nakikita. Napangiti si Kevin nang makita ang kakaibang mga aso. Alam niyang nasa paligid lang si Jane. Hindi alintana ang paglapit ng head groom niyang si Peter. Napatitig siya sa isang figura na naghahalongkat sa veterinary bag nito. Isang sulyap lang kay Jane ay nakadarama na siya ng kakaibang kasiyahan. Ang pinong balat ng kanyang Maria Clara ay parang krema sa kaputian. She had strong but delicate features and the luscious Cupid's bow mouth. Ang lalo pang nagpatingkad sa kagandahang iyon ay ang maningning na mga mata at ang itim at kulot na mahabang buhok nito na laging nakapusod. At kahit hindi ito gumagamit ng anumang palamuti sa katawan, lumulutang pa rin ang nakakaakit na kaanyuan nito. Naka-jacket at nakabota ito. Ito ang kabaligtaran ng tipo niyang mga babae. Kahit ganoon, tila may humahatak pa rin sa kanya patungo rito. Hindi kaya dahil tinanggihan siya nito noon? Na kahit pa ganoon ang nangyari, alam niya na may pagtingin din ito sa kanya? Napansin niya iyon noong dinner date nila. Panay ang pag-iwas nito na magtagpo ang kanilang mga mata at lagi itong dumidistansya. Maaaring lalaki ang dahilan ng pagkamuhi nito sa kalalakihan,
o may problema ito sa pakikipagrelasyon. Naisip niya na kung tatanggalin nito ang jacket at bota, she would be pure perfection. Pambihira. Hindi niya estilo ang magnasa mula sa malayo. Hindi naman niya tipo ang babaeng ito. Lalo at tila pilit nitong iniignora ang presensya niya. Namanhid si Jane nang maramdaman niyang nasa malapit lang si Kevin Solomon. Habang nag-aasikaso ng mga hayop, narinig niya kanina ang pagdating ng Ferrari nito. Ito lang ang nagmamaneho ng isang sports car sa bayan nilang malubak ang daan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakitang nakikipag-usap ito kay Peter. Sinamantala niya ang pagkakataon. Kakaibang pagkahalina pa rin ang nadarama niya tuwing nakikita niya ito. Hindi maikakailang elegante at gwapo ito. Parang sa isang atleta ang tindig nito. Mahigit 6 na talampakan ang taas, maiksi ang itim na buhok, matangos ang ilong, at nakakaakit ang mga labi na siguradong mapapalingon uli ang kahit sinong babae kapag nasulyapan. Maliban sa maliit na peklat sa parteng sintido, walang bahid ang kayumangging balat nito. Nanlamig siya nang maalala ang sarili niyang peklat sa katawan. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at inisip kung paano sisimulan ang sasabihin niya kay Kevin. Jane. Marahang pagbati ni Kevin sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya. Nilingon niya ito. Mr. Solomon. Hindi niya magawang tawagin ito sa pangalan nito kahit sinabihan na siya nito na Kevin na lang ang itawag niya rito. Natapos na siya sa mga gawain at mabagal na tinungo na ang daan pa uwi. Medyo nalulungkot siya dahil hindi nakipag-usap si Kevin sa kanya. Tumuwid siya ng tayo at lakas loob na bumalik. Gusto sana kitang makausap, Kevin. Halatang nasorpresa ito sa pagtawag niya rito sa pangalan nito. Tinitigan siya nito dahilan para mag-init uli ang mga pisngi niya. Sige, babalikan kita, sambit nito. At walang kasing haba na sandali ang kanyang paghihintay. Ang masama, wala pa rin siyang naiisip na sasabihin dito. Ano kaya ang dapat sabihin ni Jane kay Kevin? Pakikinggan kaya siya ni Kevin sa kanyang sasabihin? Gayong ang pakay niya ay tungkol sa kanyang ama na nagkasala sa binata. Abangan natin sa susunod na kabanata.